Mga kapatid, nagpasabog ang China ng non-nuclear hydrogen bomb. Nasabi rito 15 times na mas malakas daw kaysa sa TNT. Ito'y kasabay ng tariff war na nagaganap sa pagitan ng Amerika at saka ng China. Sabi nga rito sa report, kung babasahin natin yung title pa lang, China spooks Trump with own non-nuclear hydrogen bomb. Ang tanong, may spook nga ba talaga si Trump dyan? Sabi nga ni Trump, nasa amin na pinakamalakas na sandata sa buong mundo. Na hindi wala kayong idea kung anong meron kami, sabing ganun ni Trump, di ba? Sabi rito sa report, mga kapatid, mula rito sa Times of India, Chinese researchers have successfully tested a breakthrough non-nuclear hydrogen bomb that unleashed a massive fireball lasting over 2 seconds, 15 times longer than a conventional TNT blast. Developed by the 705 Research Institute under China's State Shipbuilding Corporation. The 2 kilogram device used magnesium hydride to create extreme heat, not just raw blast pressure, mga kapatid. Alamin natin yung detalye dito sa balitang to mula rito sa Times of India, mga kapatid. Samahan ninyo ako. Siyempre, huwag niyong kalimutan magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga papapanood natin ngayon sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Fireball Fury China test next gen super weapon. Ano? China fires non-nuclear hydrogen bomb. What's next? $2 kilogram doom. China's new bomb burns 15 times longer than TNT. Ito yung weapons from future mo mula sa hinaharap. Hydrogen bomb without nukes. Hydrogen bomb without nukes. China has reportedly tested a new non-nuclear hydrogen bomb with breakthrough results. The bomb created a fireball that lasted over 2 seconds, as per South China Morning Post. The device weighing just 2 kilogram, ganun lang kabigat, no? 2 kilogram lang yung device na yon, was made mostly of magnesium hydride and regular explosive. Napakahusay din talaga nila mag-develop ng mga ganito no? Pero tignan mo, anong reason bakit ang isang bansa nagde-develop ng ganitong klasing sandata? Diba? Ito ba'y para sa komersyo? Siyempre hindi, diba? Meron silang mga kanya-kanyang pinaghahandaan in the future. Hindi man nila gusto magamit ito, mas maganda yung handa na sila. Diba? Kaya tingnan nyo, itong mga malalaking bansang to, mga mayayamang bansa nagde-develop. Tulad na lamang nito, China's weapon from the future. Diba? 2 kilogram lang daw ang bigat ng device na yon, pero ganito kalaki ang kayang gawing pagsabog, mga tol. 15 times, no, na mas malakas kaysa dun sa TNT o longer than TNT. Researchers from 705 Research Institute under China's State Shipbuilding Corp led the project. So ito ang gumawa, 705 Research. The fireball reached temperatures of over 1,000 degrees Celsius. Grabe, napakainit nun. Far hotter than traditional TNT blast. Diba? Di hamak na mas mainit daw kaysa doon sa traditional TNT blast. This heat reportedly lasted 15 times longer than a similar-sized TNT explosion. The test was part of a study published in the Journal of Projectiles, Rockets, and Missiles. Pero diba sabi nga ni Trump, diba yung ibang bansa daw walang idea kung anong klaseng weapon ang meron sila, mga tol. Diba? Sinabi ni Trump yun, napanood natin yun, mga tol. Ngayon, eto, bakit ginawa to ng China at bakit yun ginagawa ng Amerika? Diba nagde-develop din sila ng pinakamalakas na armas sa buong mundo?
Diba? Nasa kanila nga daw ang pinakamalakas sa buong mundo. Ganyan din yung ginagawa ng ibang mga bansa. Diba? Ano ang pinaghahandaan nila? Kita nyo mga kapatid, yung binigyan natin ng reaction video kahapon, yung mga bilyonaryo, yung merong sobra-sobrang kayamanan mga kapatid, anong ginagawa nila? Naghuhukay na sila, nagpapagawa na sila ng mga luxurious bunker nila. Yung pagtataguan nila, if ever dumating itong pagkakataon na gagamitin na itong mga ipinipresenta ngayon ng mga bansa. Yung mga missile na ginagawa ng iba't ibang mga bansa. Ito, katulad na lamang nitong non-nuclear hydrogen bomb na 15 times stronger than TNT. Diba? Kapag dumating na sa puntong mga kapatid na gagamitin na nila to, yung mga bilyonaryo na meron limpak-limpak na salapi, andun nanonood na lamang sa baka napakalaking flat screen TV nila sa loob ng bunker nila. Diba? Ngayon, tayo, ano mangyayari sa atin? Bahala na si Batman, ganon, diba? Lagi naman yun ang kasabihan bahala na si Batman. Pero mga kapatid, sabi nga sa Bible, huwag kang matakot. Diba? Hindi pa yan ang wakas. Bagamat ito'y panimula ng kahirapan. The bomb works by rapidly releasing hydrogen gas stored in magnesium hydride fuel. The energy released creates sustained heat instead of relying on a massive blast wave. Sobrang init. Wang Shufeng babasa dyan, a lead scientist says it allows precision control over the heat spread. Ganon. This can help in targeting wide areas uniformly, ideal for strategic military operations. Kontrolado nila yun. The tech resembles thermobaric weapons used for clearing bunkers and armored targets. Unlike nuclear bombs, it doesn't rely on radioactive material or massive detonations. Kasi ito, 2 kilogram nga lang di ba? So hindi pa siya nuclear. Pero sobrang lakas. China has also found a cheaper way to mass produce magnesium hydride safely. Mas nakatagpo pa sila ng para makapag-mass produce sila ng magnesium hydride ng ligtas na magagamit nila sa mga ganitong klaseng weapon nila mga tol. Ay naku po, tignan nyo kung anong klase mga pinaghahandaan nila. A new facility now produces 150 tons of this explosive compound annually. This production leap could make the weapon widely available in the future. Baka balak pa nilang ibenta to sa ibang mga bansa, no? Tapos ganito yung ganito na yung mga gagamitin sa future war. Kasi hindi to hindi to kasi delikado mga kapatid yung nuclear, 'di ba? Kahit tapos na yung pagsabog, 'di ba? Tapos na yung pagsabog pero mararamdaman mo pa rin yung yung radioactive na component ng nuclear. 'Di ba? Mararamdaman mo pa rin. Andoon pa rin yung nuclear niya, kaya nga nukes yun 'di ba? Pero kung mga ganito magagamit to sa future na gera, 'di ba? Na walang nuclear fallout. 'Di ba? So pag ito naging available at baka pwedeng ibenta nila sa ibang mga bansa, sa susunod na gera, ganito na yung mga ginagamit nila, no? While not nuclear, the destructive potential remains significant and highly strategic. Kahit na hindi ito nuclear, yung destructive potential daw niya, diba, remains significant and highly strategic. Ang kinaibahan nga lang nito, syempre pag tapos na yung pagsabog, tapos na. Diba? Kasi sa nuclear mga tol, tulad nga nung sinabi ko kanina, kahit tapos na yung pagsabog, delikado pa rin dun sa area na yon kung saan sumabog. Diba? Halimbawa katulad dun sa may Hiroshima saka sa tawag dito Kawasaki tuloy. Nagasaki. Diba sa Japan, diba ramdam pa rin yung radioactive component nung nuclear bomb na ibinagsak doon.
The test comes amid rising tensions with the US as Donald Trump wages tariff war. So eto mga kapatid, ano ang masasabi mo dito sa bomba, non-nuclear hydrogen bomb na dinevelop ng China? Diba? Sa tingin ninyo mga kapatid, ito ba'y kayang sindakin mga tol si US President Donald Trump? Pero grabe no, kaya nga sabi ko sa inyo, ayaw natin pumasok sa gera. Tingnan nyo naman yung mga weapon na meron tong mga to. Anong meron tayo? Diba? Ay nako po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.